Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw po no, sa lahat nating mga kababayan, ano? Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po, share ko lang po itong isa na naman sa mga proyekto ng administrasyon ngayon para sa ating mga magsasaka. Grabe ito mga kababayan, no? Ito yung ating Pangulo talaga inuuna talaga itong ating mga magsasaka. Paano sila matulungan, paano mapagaan ang buhay ng ating mga magsasaka. So ito na naman po mga kababayan. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez, siya muna yung humalili habang wala ang ating Pangulo. O baka sasabihin na naman ng iba dyan, nag-acting na naman si House Speaker na presidente. Alam niyo mga kababayan, dapat ganyan ang mga nasa gobyerno. Nagtutulungan, ba? Katulad na yung speaker, tinutulungan niya si PBBM, itong ginagawang ibang project na hindi mapuntahan ni BBM, siya ang speaker ang nag-aalili para siya ang mag-represent, no? Siya ang mag-inaugurate nito. Katulad po nito mga kababayan, ito, yan o, yan o, talagang patunay, ayan, nakikita nyo, bumulwak yung tubig, patunay yan, na talagang mapapakinabangan na ng ating mga magsasaka. Yan, talaga ang totoong project na mapapakinabangan na kaagad ng ating mga magsasaka. Ay, ito guys basahin ko lang Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang inaugurasyon at turnover ng solar power pump irrigation project kasama si National Irrigation Administration Eduardo Guillen sa barangay Candado, Arayat, Pampanga noong Mayo 15, 2025. So nitong Mayo 15 lang po mga kababayan, gusto ko lang i-share, baka hindi pa ito napapanood ng mga kababayan natin. Alam niyo naman no, yung mga nasa kabila, tudo talagang paninira o salita na wala daw project ang ating Pangulo. So meron pa nga nagko-comment sa atin dyan kung anong mga project daw ng ating Pangulo. So ito na yon. Nakita mo na, talagang napapakinabangan na ngayon. Talagang makikita na ang resulta. Talagang makikinabang kaagad itong ating mga magsasaka. 'Di ba? Solar pump irrigation. Oh, ayan Kita nyo mga kababayan makakatipid pang ating mga magsasaka kasi solar lang Solar po ang gagamitin nila. Para sa kanilang patubigan itong solar power irrigation. So solar po ang gagamitin nila dito mga kababayan. So ayon pa dito mga kababayan, hindi lang po dito sa Pampanga. So meron pang iba. So ito, ang mga karagdagang proyekto ng simbolikong inilunsad ay kinabibilangan ng 7 sistema sa Nueva Ecija, 10 sa Zambales at tig-1 naman sa Bulacan at Bataan. 2 irrigation project din sa Tarlac ang pinasinayaan. Grabe. Ayan nakikita nyo yan. Ayan po mga kababayan ang patunay na talagang ang totoong proyekto ng gobyerno direkta sa mga Pilipino, direkta sa mga magsasaka at talagang napapakinabangan nila kaagad. Di ba? Ayan. Nagsasabi dyan na nagko-comment sa akin dyan. Baka naman, ayan, patunay. Ayan, may video pa. May video pa. Patunay na ay ang proyekto na yan ay ngayon pinapakinabangan na ng ating mga magsasaka. Alam niyo po mga kababayan, yung mga nagsasabi kasi na walang proyekto si BBM, walang nagagawa sa loob ng kanyang 3 taon, yung mga tao talaga na gusto lang nila fake news yung paniwalaan. Fake news lagi ang kanilang titingnan. Tulad ng mga binabalita nilang mga ibang vlogger nila, sabi nila 5 years, 3 years na si BBM, wala pa rin nagagawa. Kasi nga mga kababayan, ayaw nila ibalita ito. Ayaw nila ibalita yung mga proyekto ni BBM. Itong proyekto na ito, makikita natin, talagang mapapakinabangan kagad ng ating mga magsasaka. Yung mga didilis nga dyan, mag-comment nga kayo kung anong proyekto ang tapos nung pinagmamalaki nyo sa loob ng 3 taon niya.
Si BBM, marami. Esplanade. Di ba? 2023 lang yan, inumpisahan. Baka sabihin nyo na naman. Kasi parang kinikredit nyo kay Tatay Diggs yung Esplanade. Mga kababayan, 2023 lang po yung nag-start. Ha? At si First Lady po ang may pakana niyan. Hindi rin yan kay Isko, mga kababayan. Sabihin nyo na naman kay Isko, yung Esplanade. Pinasalamatan din ni Speaker Martin Romualdez ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na suporta nito. No? Ito sa ating mga magsasaka, mga kababayan. At makikita naman kasi natin, si BBM, talagang makikita natin sa kanya, inuuna niya talaga itong ating mga magsasaka. Katulad na lang po, pagbibigay ng mga titulo ng lupa, pagbibigay ng mga kagabitan, tulad na lang po ng harvester, kuliglig, diba? Yung mga ginagamit pang saka. Tapos mga abono binhi, diba? Kasi ilang beses na po tayo, nakasama po tayo sa mga pagbibigay ni BBM ng mga titulo ng lupa. Nakasama po tayo, may mga live po tayo dyan. No? Yung iba, yung mga kababayan natin, ayaw nila kasi siyempre, mga kababayan, diba? Hindi ho nagawa ng amo nila yan noong panahon nila na pwede naman pala gawin yan. Kasi number one kasi mga kababayan, no? Dapat kasi talaga ang ating mga nasa gobyerno, unahin talaga itong ating mga magsasaka. Tulungan, mga kababayan, di ba? Sila dapat talaga ang uunahin. Kasi sila yung provided natin. Sila ang nagpro-provide ng food natin. Ngayon, kung pabayaan po yan ng gobyerno, ay kawawa po ang ating mga magsasaka. Di ba? Tulad na yan, di ba? Napakababa na po ng bigas. Kahapon na ho, bumili kami ng bigas, mga kababayan. Pinakamababa po, 35 ha. 35 ang pinakamababang presyo ng bigas. Bumili kami kahapon. Tapos, mga kababayan, ang Pangulo naman, ang kadiwang naman ngayon, ay tuloy-tuloy naman ho sa pagbebenta ng 20 per kilo na bigas na nilagyan po ng subsidy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Para naman ho, maibalik naman ang binabayad na tax natin, mga Pilipino. Diba? Diba napakagandang proyekto na yan? Talagang mababalik sa mga tao itong kanilang mga binabayad na tax. Hindi na kukontrahin pa, no? Hindi na kukontrahin pa ng ibang mga nasa gobyerno rin, o katulad ni Vice President Sara Duterte. Kung talagang siya ay maka-Pilipino, mahal ang bansa, dapat hindi niya ito pinukontra ang 20 per kilo na bigas na ito. Kasi ito, para sa taong bayan yan. Sa mga Pilipino. Kasi sila, mga politiko, ay kaya ho nilang bumili yan. Kahit sabihin natin 1,000, 2,000, kaya nilang bumili yan eh. Paano tayo? Paano tayong hikaos din sa buhay na hindi natin kayang bumili ng ganyang kalaking presyo? So, ang 20 per kilo na bigas ay malaking bagay. Tingnan nyo naman ngayon sa Maynila, pinipilahan ang 20 per kilo na bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung pagkaing hayop yan, so tingin nyo babalik-balikan ba yan ng mga kababayan natin? Babalik-balikan ba nila yan? Kung pagkaing hayop yung sinasabi ni Vice President na pagkaing hayop daw ang 20 per kilo na bigas. So ilang araw na, wala tayong naririnig sa mga bumibili ng 20 per kilo na bigas na pagkaing hayop o mabaho o ano. Diba? So, ibig sabihin, quality, maganda ang klase ng binibenta na 20 per kilo na bigas. Kasi ano kasi yan? Maganda kasi yan kasi yan po, yung bigas na yan ay binili po yan sa ating mga magsasaka ng NFA. So, ibig sabihin, maganda talaga yan kasi sariling tanim ng ating mga magsasaka yan. Diba? Kasi kayo iwasan nyo na kasi pagiging anti-government. Dapat support na lang sa gobyerno kasi yan naman po, ang ginagawa ng gobyerno para naman po sa ating lahat yan. Sige po, maraming salamat at magandang araw. Thank you.